Okay, trending ngayon itong balita na meron pong nag-file ng impeachment complaint laban dito kay Bongbong Marcos. Okay? So, meaning to say, maraming natuwa na taong bayan na at last, meron nang nag-file ng impeachment complaint dito kay Bongbong Marcos. Pero, nung una, ako medyo natuwa ako kasi okay, meron nang nag-file. At least meron na talagang may guts na kusang loob na hindi takot, no, na nag-file ng impeachment complaint laban dito sa bangag nating pangulo. Pero kanina lamang nagpalabas rin ng statement itong si Congressman Pulong, itong anak ni former President Duterte, na huwag tayong magpabudol sa nag-file ng impeachment complaint. Ayan nasa taas ipapakita ko sa inyo ang explanation ni Congressman Paulo Pulong Duterte bakit huwag tayong magpabudol dito sa impeachment complaint laban dito kay Bongbong Marcos. Okay? Mamaya, i-elaborate natin yan, magre-react tayo dyan. Bakit parang sila lang ang nag-file ng impeachment. Ipapaliwanag natin yan mamaya. Okay? At meron pong video na si Bongbong Marcos ay parang reporter. Hindi man niya achievement ito, pero instead na ang mga media o ang mga vloggers ang magbabalita rito, si Bongbong Marcos, tama nga, vlogger talaga siya. Parang binalita niya ito para to credit himself. Okay? Patungkol po dito sa nagmamayabang siya sa Malampaya Gas East 1. Okay? Na meron raw na-discover silang gas. Okay? At ang tanong dyan, kasi meron pong isang vlogger na ako po'y natuwa sa kanyang explanation kung ito ba ay nakakatulong sa atin. Ang tanong, is really the credit goes to Bongbong Marcos? Okay? Yan ang pinakatanong. Kasi mahilig naman ito credit grabber naman itong si BBM Di ba? Mamaya, pakikinggan natin ang paano nagmamayabang si Bongbong Marcos dito sa Malampaya Gas, no? Sa East 1, no? At ipapakita rin natin na gaano kasablay itong pagmamayabang ni BBM. Okay? Sa vlogger na ang pangalan ay si Jesus Busi Duque. Okay? At last but not the least ay ngayong araw, ang daming nangyayari ngayong araw na ito. Nag-hearing rin sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Okay? At of course, trending na naman ang videos ni Senator Marcoleta kasi nanggigisa na naman ng mga taga DPWH, okay, ng mga officials, okay? Sa Blue Ribbon yan, okay, nangyari. Okay, pakita natin yan at magre-react tayo dyan kung paano ginisa ni Senator Marcoleta, okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Help me po. Okay, so unahin muna natin ito. Itong meron pong nag-file, nag-trending ito kanina. Yan.
binalita ng GMA ito. Okay? Pero hindi lang GMA nagbabalita dito. Syempre, lahat ng mga mainstream media binalita ito at nag-trending. Maraming nag-likes, maraming natuwa. At last, meron na talagang nag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po dito, unang impeachment complaint laban kay BBM. Ito yung pinakauna talaga ha. Siyempre, nawindang yung buong Pilipinas. Kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinampa sa Kamara. Okay, siyempre, yung for how many years ba? First year, second year, third year, pang-apat na taon na ni BBM. Ngayon pa lang ang first na merong nagsampa. Di siyempre, nung una, ino-observe pa, second year, meron na mga kabalastugan, third year, pero walang nagsampa ng impeachment sa tingin ko kasi takot. Okay? At alam naman natin, ang lahat ng mga government officials at that time ay medyo sip-sip sa administrasyong Marcos kasi alam naman natin na kapag hindi ka magpasip-sip sa administrasyong ito, wala kang budget. Look at what happened sa House of Representatives. So ngayon, meron na talagang nagsampa ng impeachment. Inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. So ako po dito, nung una ko binasa ito, sabi ko, akala ko mga hanay o yung mga DDS na mga tauhan o mga kakampi na grupo ng mga DDS ang nagsampa ng impeachment complaint laban kay BBM. Pero watch ka, hindi mga DDS. Kasi ang mga DDS po, bago magsampa ng impeachment complaint, ang mga DDS, o mga matatalinong mga lawyers, mga experts na mga DDS, hindi ganyan. Na walang kasiguraduhan. Hindi yan ugali ni Atty. Topacio, ni Atty. Torion, o na mga Duterte na magsampa ng complaint without yung siguradong merong ebidensya. Kaya ako nagtataka, hindi, sino ba itong si Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay? Attorney Andre De Jesus. Sabi ko, hindi naman familiar itong mga taong ito. This is not the group of yung mga kalaban ni BBM. Bakit nagsampa sila ng impeachment? Yun ang unang pinagtataka ko. Natuwa ako, pero parang sinabi ko, sino ba itong mga nagsampa? Yan lang ang aking nagtataka. Ngayon, sabi ko sa inyo, kasi kung kakagat tayo dito sa impeachment na ito, budol na naman ito. Nagpalabas ng statement itong si Congressman Paulo Pulong Duterte ng Davao, alam na natin, anak ito ni Tatay Digong, patungkol po dito sa nag-file ng impeachment laban kay BBM. Basahin natin ha, para alam ninyo. Ito. Dito ko talaga nasabi, kaya pala nagtataka ako kung sino yung mga nag-file ng impeachment. Kasi ito pala, sabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte pastilan. This is an expression of Bisayan word po ito, expression. Pastilan. Ang kalibutan gamay ra kaayo. Tatagalugin ko ang mundo ay sobrang liit. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint, sabi ni Kong Pulong, ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint na si nag-i-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM. Maupo di ay ang abogado ni Liza nga nag-file og disbarment complaint batok kang Glenchong. Naintindihan niyo?
ang nag-file ng impeachment complaint laban kay BBM. Okay? Laban kay BBM ngayon. Ito rin yun ang nag-file ng impeachment. Ito rin ang nag-file ng disbarment kay Glenn Chong. Which is, abogado po ito ni Liza at Satanas Marcos. Huli! Di ba? So, sa madaling salita, ang nag-file po ng impeachment complaint laban kay BBM ay mga tauhan rin nila. O, di booking kayo. Ang tanong, Don Mar, bakit nakaganyan? Bakit ang sarili nilang mga lawyers o mga kakampi ang nagsampa ng impeachment complaint laban kay BBM? Sabi ni Kong Pulong, unsa mani, conflict of interest or political multitasking, opposition sa buntag, defender sa hapon, impeach sa left hand, disbar sa right hand, world-class gymnastics. Meaning to say, ni Kong Pulong, halatang halata, no, na ginugulo nila ang sistema ng impeachment complaint. Don Mar, paano yan ginugulo yung sistema ng impeachment complaint? Sabi ni Kong Pulong, alam naman natin na iisang impeachment complaint lamang ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. Kung maalala natin, hindi umubra ang impeachment complaint laban kay VP Sara kasi marami ang nagpa-file ng impeachment complaint kung ano-anong mga i-file na impeachment complaint nila kay VP Sara. At the end of the day, hindi po tinanggap ng Supreme Court kasi halatang halata na pamumulitika. Gets nyo na? So, ang ginawa ng Marcos administration, para hindi ma-impeach si BBM, ang proseso ng impeachment complaint, ginugulo nila. Magsasampa sila ng impeachment complaint na kulang-kulang. Okay? Na walang basihan. So that yung tunay na magsasampa ng impeachment complaint ni BBM ay magiging hindi na valid. Naintindihan ninyo? Sabi ko sa talaga, wais talaga itong Marcos administration. Para yung mga kalaban ni BBM, for example, kung merong nagpaplano ng mga DDS, lawyers, kung ano man, na grupo, na sampahan ng impeachment complaint si BBM, wala na. Malaking chance na malaki ang chance na mababad trip na sa Supreme Court. Kasi sasabihin ng Supreme Court, uy, ang dami nang nagpa-file ng impeachment complaint kay BBM. So meaning to say, ang mga tauhan ni Bongbong Marcos ang naggugulo dito. Ano ito abogado ito ni First Lady Liza Araneta Marcos ang nag-file ng impeachment kay BBM. Di ba? So kung mga DDS ngayon, kung meron pang mga ibang grupo, taong bayan na mag-file ng impeachment complaint laban kay BBM, wala na. Sasabihin na, multiple impeachment complaint. Hindi na valid yan. Di ba? Ang galing rin nila mambudol. Budol talaga itong administrasyon na ito. Mga impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi ang idepensa ang isang impeachable official laban sa mga totoong impeachment cases. Dinidepensahan nila si BBM ngayon. Kaya wag kayong magpabudol na binalita ng mainstream media, meron na talagang nag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos. Magaling. Okay yan. Pero hindi pala. Ito ay panggulo lamang. Pangdepensa ito ni BBM. Pagmumukhain nilang
walang katuturan itong first impeachment complaint para masira na yung ibang magfa-file ng impeachment. 'Di ba? Mga hudas talaga itong mga taong ito. Pag ma-dismiss ang isang impeachment, meaning to say, itong first na nag-file ngayon, pag na-dismiss ang isang impeachment case, 1 taon na naman ang hihintayin para muling mag-file ng panibagong impeachment complaint. Yan ang nangyari kay VP Sara, kung maalala ninyo. Kasi totoo naman yung pamumulitika yun eh. Yung mga aklaan, nag-file ng impeachment complaint, kung ano-ano, di ba? Ang dami. Kaya hindi umubra. Yan rin ang script nila ngayon. Di ba? Ang mga bobo talaga itong mga loyalista. Akala siguro nila, na mauto ang itong mga DDS. Akala siguro nila mauto tayo dito sa mga pinanggagawa nila. Sorry to tell you, bright ang mga DDS. Kung mauni ang klase sa public interest, unsa na lang ang private interest. Correct. Sabi ni Kong Pulong, kung ganito na po ang klaseng public interest, ano na kaya yung private interest? Samantala, balik tayo sa totoo nga question nga gustong ilihis ng bangag admin. Ang tinatagalog ko na kasi Bisaya in Bisaya itong statement ni Kong Pulong eh. Nasaan na ba ang investigasyon sa flood control corruption? Yan ang sabi ni Congressman Pulong. Yung may klarong ebidensya, yung bilyon ang ginamit pero nagbabaha pa rin, yung kasali ang presidente at ang kanyang mga kamag-anak o ang kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Nasaan na yun? Yan ang malaking tanong ng taong bayan. Sabi ni Kong Pulong. Kitang-kita naman sa mga papeles. Kitang-kita rin naman sa yung mga pangalan. Kita rin naman yung mga pattern nila. Sabi ni Kong Pulong. Pero imbes ang investigasyon, ang ginagawa nila ay diversion ang mga gipang serve. Impeachment na lutong Macau. Ibig sabihin ang impeachment na scripted. Liniluto na impeachment itong ginagawa ngayon. Kaya wag kayong magpabudol. Disbarment na pang sideline, presscon na walang katapusan. Kung seryoso ang gobyernong Marcos sa korupsyon, doon kayo sa may ebidensya. Di ba? Totoo. Ang daming ebidensya natin, yung Cabral files. Bakit hindi sinampahan yung mga kongresista, mga buwaya dyan? Kung seryoso kayo sa accountability, sabi ni Kong Pulong, doon kayo sa may pera ng bayan na nawala. Pero kung drama lang ang hinahanap, hala sige, impeachment ang props, disbarment ang sideshow. Nakakahiya itong administrasyon na ito, no? Ayaw ninyo, wag ninyong gawing bobo ang mga taong bayan, sabi ni Kong Pulong. Alam namin kung kailan yung hustisya at ano yung yung mga scripted para i-distract ninyo o ililihis ninyo ang taong bayan, sabi ni Kong Pulong. Ang taong bayan po ay hindi bulag, sabi niya. Pagod lang ang taong bayan sa mga laro ninyo sa politika. Istoryahe. Yan ang sabi ni Kong Pulong. Di ba? Kaya, yang nag-file ng impeachment complaint ngayon, huwag kayong magpabudol, huwag kayong maniniwala dyan. Okay?
ginugulo lamang nila ang sistema ng impeachment complaint. Mga hudas talaga itong administrasyong Marcos. Okay? I hope na-explain natin ng mabuti ha. Kung hindi man tayo magaling mag-explain, at least I tried and I did my best para unawa ko sa aking audience dito sa Donmar TV. Ngayon naman, pag-usapan rin natin itong si BBM ay nagmamayabang dito sa Malampaya Gas East 1. Ito yung video na lumabas. Nung una, sabi ko, okay, kasi hindi naman tayo bias kung sa tingin natin may maganda talagang ginawa ang presidente natin. Kahit ayaw natin si Bongbong Marcos, kahit galit tayo sa yung mga korupsyon ng mga administrasyong ito, ay pinupuri rin natin kung meron rin namang ginawang maganda itong administrasyon na ito. So, pinakinggan ko ito, okay? Nung una, naniniwala ako. Pinakinggan ko ito. Pakinggan nyo, ha? Yan. I-play natin yan. Wait muna. Ayan. Play natin. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang Pinagmamalaki raw nila ha. Pinagmamalaki niya. Nagmamayabang siya dito. Para the credit goes to him. Una sa So nung una, sabi ko, okay, that's good, BBM. Credit goes to you. drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Wow! Palakpakan! Maganda. Palakpakan, BBM! Di ba? Kung ikaw na isang loyalista at marinig mo itong mga statement ni BBM, grabe yung presidente namin, ang galing! Di ba? Yung mga loyalista, alam nyo naman, yung mga nagpapabudol. Yun ang mga loyalista. Budol na naman sila dito sa sinabi ni BBM. Di ba? Akala mo, magaling si BBM at discover ito ni BBM sa under his administration. Okay, walang problema yan. Eto, yun pala ang totoo nito ha. Binalita niya ito. Para siyang reporter dito. Hindi ito credit sa kanya ha. Katumbas lang itong ginagawa niya
na parang vlogger ng Bangag Administration. Katumbas lang itong report niya na para siyang reporter sa GMA, ABS-CBN, Rappler. Ay nako, BBM, nakakatawa ka na naman. No, nagre-report lang siya. Pero sa totoo yan, wala siyang ginawa. Kasi nung panahon ni former President Duterte, talagang nag-research na itong mga scientists at itong mga engineers na ito dyan. Nagkataon lang na ngayon lang sa Administrasyong Marcos na-discover. Oh. So, anong credit? Anong ambag mo dito sa project na ito? Wala kang ambag. Ito ha. Magaling itong si Jesus Buse Duque. Itong vlogger na ito. Pakinggan nyo ito. Ipapaliwanag niya itong BBM na nagmamayabang sa Malampaya Gas East 1 sa Palawan. Okay? Ito po. Panoorin po ninyo kung paano pinagtawanan nitong vlogger na ito na si Jesus Buse Duque. Ito, panoorin natin ha. Oy, congratulations kay Pangulong Marcos. Nakadiscover pala siya ng gas. Siya ba nakadiscover? Hindi. Prime Oil and Gas ang nakadiscover. Ganun. Oo. Ngayon, ibinalita lang. Minarites lang ba ng Pangulo para maging relevant ba siya? BBM, nagmumukha ka ng tanga. Yun na lang ang ginagawa mo ngayon. May na-discovering gas na pwedeng magamit sa ating mga kuryente. Ang tanong, bababa ba ang presyo ng kuryente, sir? Hindi rin. Kasi gagastos ang Shell para gumawa ng platform, para i-extract yan, tapos i-transport via underwater pipes. Di ba? Papunta sa land base para ma-convert into Energy. Oh. Gastos na yan, ipapasa pa rin sa mga nagbabayad sa kuryente. Kaya, wala rin, sir. Sir, yan na lang ba talaga ang trabaho mo? Taga-announce, tapos paturo-turo kung may mga proyekto, paturo dito, paturo doon, tingin sa mapa. Wala na. Yan na lang para relevant and visible. O sige, pagbigyan ko na yung mga vloggers ni BBM at saka ng mga Pinklawan. Ang galing. Magaling si BBM mag-report. Sayang ang bayot. Di ba? Napaliwanag niya ng mabuti, di ba? Oh, so, meaning to say, ang tanong, kung ikaw, credit grab mo ito, at na-discover mo itong Malampaya Gas, ang tanong dito, bababa na ba ang singil ng kuryente? Hindi. Di ba? Kasi yung mga, sige, let us say, na-discover na nila dito. So meaning, hindi naman yan, once na-discover mo na yan, hindi na yan ma-converted kaagad ng kuryente na, wala, libre na tayo ng kuryente. Hindi ganon. Marami pang gasto yan. So meaning to say, kukuha pa rin ng tax ng taong bayan para ipagawa yan. At at the end of the day, ang tanong, bababa ba ang kuryente? Ewan ko na lang kung bababa ba. Di ba? Kasi po, yung supply, basta sa pagkakaalam ko ito ay for the Luzon only. Luzon lang ang susupplyan nito ng energy. Ngayon, yung supply ng energy sa Luzon, kung saang gas man, kalimutan ko lang yung pangalan, halos maubos na raw. Okay? Kaunti na lang. So, ito raw yung ipapalit nila kapag maubos yun. O back up ito. So, meaning to say, inanalyze ko, hindi pa rin bababa ang singil sa kuryente. Kasi ang dami pa rin mga kurakot eh. Di ba? Wala tayong problema. Ang Pilipinas, hindi po nagka-problema sa resources. We have all the resources.
we have all the money to build this kind of energy projects. Ang problema lang, kinukurakot ng administrasyon. Ang daming buhaya dito eh. And wag kang mambudol o mang-credit grab BBM kasi po nagre-report ka lang. Sabi ng mga loyalista vloggers, ang galing ni BBM dahil nakadiskubre ng malampaya gas. Yun pala, magaling. Oo nga, magaling mag-report. Ni-report lang niya. Ay nako, huwag kayong magpabudol dyan. Ewan ko na lang sa inyo. Ay nako. Eto, panoorin na natin itong si Senator Marcoleta para matapos na tayo dito sa eto, palakpakan natin itong si Senator Marcoleta dito sa ginigisa na naman niya itong mga pasaway sa gobyerno. Ayan, play natin. Play. And you started citing 416 cases. Ito yung parang potential flood control ghost projects, di ba? Yes, Your Honor. And then, following the MIPS start and ends, you establish that talagang merong discrepancies sa coordinates. Tama. Actually, lahat. Yung 50, more than 50 and less than 50, sabi nga ng chairman, parehong mali yun. Because talagang may diferensya. Tama? In comparing po yung actual na site and Yes. then yung MIPS start coordinate. Kaya nga, the reason is, ang nangyari nga, ang pinadala sa opisina ng Pangulo ay yung MIPS application. If you will recall, nandyan naman si Yusek Bernabe. During the first hearing of the Blue Ribbon Committee, of which I was the chairman, I already pointed out na ang sumbong sa Pangulo was based on the MIPS submission, which is wrong. Nagtataka ako kasi, Mr. Chair, kung bakit hanggang ngayon ayaw pa nilang sabihin yung dahilan. Nung pinag-submit kayo ng Pangulo, whatever reference data you might have, pwede naman yung ibigay yung PCMA. The PCMA is more accurate than the MIPS. Yusek Bernardo, will I be correct in assuming that? Mr. Chair, tama po, yung PCMA po yung actual. Yes, Tama po. and then there is even more accurate than the MIPS and the PCMA. Ito yung tinatawag ninyong Survey 123. Tama? Yun nga namin siguro, maski ang chairman, naguguluhan sa inyo, bakit nga yun ang una yung naisip? Of course, nagpaliwanag si former secretary, tama naman yun, at sa pagmamadali, dahil nga kailangan na ng Pangulo, ang naisip ay yun muna. MIPS. Pero ito multi-year kasi. Kahit paano mo isipin, yung multi-year, gumagalaw naman yun eh. Kung pagbabasihan po natin ang inyong mga records, tingnan po ninyo, sinasabi pa nga dyan sa PCMA, this is geotag ito eh. Hindi ba? Real time. So doon pa lamang sa real time, geotag, dapat yun ang binigay ninyo. So na-lessen sana yung 421. Anyway, sabi ni former secretary, it's mind-boggling na 421 naman. Siguro nga sa karanasan naman niya, naman siguro 20 hanggang 50 siguro, baka maniwala sa mga. Pero 421, sabi niya, medyo katakataka. Pero, Mr. Secretary, I will refresh your memory. Nung ako pa yung chairman, I was expecting na ang pinag-uusapan natin, wala pa tayong numbers noon eh. But nung mag-deliver ng first privilege speech ang ating chairman, kinuwenta namin lahat. Sabi ko, pagka ganito, hindi ko kulangin sa 50 ang potential numbers ng ghost projects. And at that time, you even agreed with me na maaaring ang ganon. Pagkatapos, yung second meeting, naalala ko, Mr. Chair, dalawa lang yung sinabit mo, Yusek, Secretary, na ghost projects ng flood control. Ito nga yung
dalawang projects ng SIMS at saka yung Wawaw na nando sa may Capiz Taliptip River sa Perez, Bulacan. At yung isa naman ay yung reinforced concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. So I was a little bit annoyed. Alam mo naman yun, tinext kita. Sabi ko, this is not our agreement. I was hoping that you will submit to us at least or not less than 50 ghost projects. And then you will remember that because of that text, you texted me back. Tiningnan ko uli yun. The date is August 30, 2025. And you bear me a list of temporary, ang subject ng text mo, Secretary, Summary of Flood Control Inspection by Implementing Offices. This is August 30, 2025. The total projects na covered by that summary, 2,113. At dito sa report mo, Secretary, merong without structure, meaning ghost, 15. So if out of 2,113 investigated projects, meron kayong nakitang 15 without structure, meaning ghost, 30,000 mahigit lahat ang projects ng flood control, then we can compute by ratio and proportion 2,113 over 15 multiplied by 30,000 by X. Ano mo na ito? So lilitaw dito, Secretary, the potential ghost projects out of the universe of 30,000 projects, pwedeng maging 213 ang ghosts. Hindi 421. Yung 200, dito sa kwenta natin, it's possible. Is my logic valid? Yusek Bisner? Yes, Your Honor. Akala ko kukontra ka eh. Yun nga eh. Bakit hanggang ngayon ay sinusundan nyo yung MIPS? Hindi kayo kagad kumurba kagad eh. Nakita nyo, merong PCMA, merong Survey 123, but pinilit pa ninyong gaygayin lahat using the MIPS. Alam na ninyo, from the beginning, I told you it was wrong already. Bakit ngayon, pinipilit nyo pa, ngayon pa lang kayo kukurba, sabi nga ni Senator Montevero, so ulitin nyo naman lahat ito, ang public na naman, magtatagal na naman tayo. Bakit hindi nyo kagad ikinurba yung pagsusuri ninyo? Ako na. Your Honor, nung nagpakuha po tayo ng coordinates for the inspection ng AFP-PNP, dated September 9, 2025, pinakuha na po natin yung coordinates from both MIPS and PCMA. And ito yung ibinigay natin sa AFP-PNP. Ang ano lang po doon is hindi lahat po ng projects ay merong both MIPS and PCMA infratrack coordinates. Pero as much as possible po, kung ano po yung available ay ibinigay po natin. Di po ganoon, Yusek. Kasi nga, sabi ko nga kay Yusek Bernabe kanina, yung MIPS kasi, very preliminary yun. Pag NEP lang, para lang magkaroon kayo ng NEP, tsaka address pa lang yun eh. Lilitaw, gagalaw na yan pag PCMA na yan. Hanggang sa mapino na ninyo, lilitaw na sa Survey 100, lilitaw na medyo okay na yung coordinates nyo. Kaya lang, MIPS palagi ang ginagamit mo, kaya tingnan mo, yung coordinates mo ang baba lang, 2 kilometers. I will give you at least 14 samples of wrong coordinates. All over. Ako, nakakuha ko. Hindi 2 kilometers ang variance. Alam mo yung variance na nakuha namin is from 67 kilometers to 400 kilometers. Kasi ang ginagamit mo is MIPS.
That is why at the very beginning, I was telling the DPWH, it is wrong to start from the MIPS. Mami-mislead lahat ng mga tao. So, yun ang naging problema natin. I am happy that the chairman already encouraged the DOJ na kunin nyo na yung nakadetain sa Senate. Marami pa raw kaming nakadetain dito para lumug-luwag yung aming detention area. Yung ba yung tawag natin, boss? Senate Airbnb ata ang tawag natin dun eh. O para lumuwag-luwag naman yun, sabi ng DOJ, opo, kukunin namin. Talaga, kukunin nyo? Yes, Mr. Chair. Thank you. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga naging po, problema- sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is it? parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit
at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala, ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And Yeah. remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang, makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. E paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the witness protection program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba? Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or
any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution ha? Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Go. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, kasi po di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawa mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala ng restitution? Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman po nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, point of order before the next Yes, debate. Senator Risa. Salamat, Recognize. Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Diskaya nung buong listahan nila, ledger, ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nilang papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganon din po yung mga nangungumpahan sa office po namin na building na pinauupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Mr. Chair. Sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon.
Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isabpina na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. Mr. So wala po kami mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB Ejercito is recognized. Just a quick manifestation, Mr. President. Okay, so ayan no, narinig natin yung debate kanina with Senator Marcoleta. Pumapalag nga itong si Senator Marcoleta kasi itong si Diskaya gustong mag-apply ng Witness Protection Program pero dapat isauli muna ang perang ninakaw raw nila. Doon nagka-conflict. Ang sabi ni Marcoleta, paano naman natin sila paano sila magsabi? Yan ang aking iniisip eh. Bakit? Takot ba sila na maging witness itong mga Diskaya? Kasi baka ibubuking nila ang mga big fish? Pwede kasi yan, di ba? Kaya ngayon, gusto nila mabawi muna yung mga ninakaw. Ang tanong, anong isa sa uli nila kung itong perang ito ay binigay na nila sa mga big fish? Basta lang talaga makabigay sila ng anong ninakaw nila. So, hindi po pwede. Dapat, imbestigahan muna natin itong mga taong ito kung magkano ang ninakaw ni Diskaya, magkano ang ibinigay ni Diskaya doon sa mga big fish. So doon nagka-conflict eh. Which is para sa akin, no, yung kadibati ni Marcoleta kanina, gusto pang magpalusot, di ba? Kitang-kita naman natin the series of events doon sa media na mismo si Boying Rimulya na ang nagsabi doon na isauli muna ang kanilang mga ninakaw bago sila maka-apply ng Witness Protection Program. Hay nako. Pero anyway, kayo mga taong bayan, narinig nyo naman, mag-comment, mag-react po kayo anong masasabi nyo doon. Tama ba si Senator Marcoleta o may tama yung kadibate ni Marcoleta? Okay, so guys, basahin natin yung mga comment ninyo. Paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam na ganito na po ang update sa patungkol sa flood control anomaly. At mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.